Matapos patayin ni Dustin ang isang halimaw, nakakuha siya ng 3 puntos. Sa pag-iisip na ito ay isang masayang laro sa pangangaso, agad siyang sumugod patungo sa iba pang mga halimaw. Let's kill more of them. Naka 3 points na ako. It's a breakthrough. Bukod kay Dustin, buong tapang din na lumaban ang ibang mga magsasaka. Sunod-sunod nilang pinatay ang mga halimaw at nagsimulang mag-ipon ng mga puntos. Maraming mga magsasaka ang nasa grupong ito. Mayroong 10,000 sa kanila. Mas marami lamang sa bilang ng mga nabubuhay na halimaw. Bukod dito, mayroong 5 Earth Immortal Masters sa kanila na may lakas na madaling talunin ang mga halimaw. Ang lahat ay naging motibasyon sa pakikipaglaban. At hindi nagtagal, sila ay nakakuha ng mataas na kamay laban sa kanila. Kanina, nalulunod sila sa takot nang makita ang mga halimaw na sunod-sunod na pumapatay sa mga mandirigma. Matapos talunin ng isang walang kamatayang lupa ang isa sa mga halimaw, nalaman nila na ang mga masasamang nilalang na ito ay hindi gaanong magagapi. Nakasama ang palad, sa panahon ng matinding labanan, maraming magsasaka ang pinabagsak pa rin ng mga halimaw. Ang ilan sa kanila ay sumuko sa paglilitis dahil sila ay itinulak sa bingit ng kamatayan. Kailangan lang nilang i-activate ang Jade Token bago sila patayin para mateleport palayo sa mundo. Nakakuha pa ako ng 3 puntos. Pinamanipula ni Dustin ang Mysterious Magnetic Mountain. Ipinakita ang Divine Fist skill. At inilabas din ang kanyang swordsmanship. Sa ilang galaw lamang gamit ang kanyang kamangha-manghang kakayahan. Nagawa niyang ibagsak ang isa pang halimaw. Sa sandaling ito, nakakuha si Dustin ng kabuoang 6 na puntos. GRRRRRR. Biglang, 5 halimaw ang nagsimulang tumutok kay Dustin. Inindayog nila ang kanilang malalaking buntot at agad siyang pinalibutan. Tumigil sandali si Dustin at pinaikit ang mga mata. Madali lang ang pakikitungo sa isang halimaw. Gayunpaman, tiyak na mahirap para kay Dustin o sino mang naruroon na harapin ang 5 halimaw ng sabay. Makinig ka, brat, sa pangkalahatan. Para sa isang lahi na may ganoong kalakas na katawan, ang kanilang espiritual na pakiramdam ay medyo mahina. Subukang gamitin ang Eye of the Ghost Dome Ancestor upang harapin ang mga halimaw na ito. Baka mapatunayang lubhang kapaki-pakinabang ito. Ang Heavenly Majestic Pot, nakipag-usap kay Dustin sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan. Sige, subukan natin. Agad na binuksan ni Dustin ang Eye of the Ghost Dome Ancestor sa gitna ng kanyang kilay. Naglabas ito ng nakakasilaw na malamig na liwanag na bumabalot sa mga halimaw. Anong nangyayari? Biglang napatigil ang lahat ng galaw ng 5 halimaw na parang natulala. Ginawa ito ng Eye of the Ghost Dome Ancestor. Hindi inaasahan ni Dustin na magiging ganoon ka-epektibo. Hawak ang mahiwagang magnetic mountain sa kanyang kamay. Sumugod siya gamit ang Omnipotent Lightness. Pumunta siya sa harap ng mga halimaw at isa-isang binasag ang ulo ng mga ito. Splat! Bumagsak! Ang mga ulo ng 5 halimaw ay dinurog at nagkalat ang kanilang mga utak kung saan-saan. Kahit na ang mga katawan ng mga halimaw na ito ay napakatigas. Ang kanilang mga ulo ay ang kanilang mahinang lugar. Matapos madaling pumatay ng 5 halimaw, nakakuha si Dustin ng kabuoang 21 puntos. Sige, perfect combination ng Eye of the Ghost Dome Ancestor with the Mysterious Magnetic Mountain para pabagsakin ang mga halimaw na ito. Kung magpapatuloy ito, kikita talaga ako ng maraming puntos sa lalong madaling panahon. Nakangiting sabi ni Dustin. Sa kanyang mukha, tama, boy. You are lucky that you possess all these valuable treasures. If it's not for those, you are to be hard time. Panunukso ng Heavenly Majestic Pot kay Dustin habang tumatawa ng malakas. Samantala, ang matandang naka-gray ay matamang nakatingin kay Dustin mula sa malayo. Ano ang ibig sabihin nito? Tila medyo nagulat siya matapos masaksihan ni Dustin na madaling talunin at basagin ang ulo ng 5 halimaw gamit ang Mysterious Magnetic Mountain. Ang batang ito ay isa lamang tunay na walang kamatayan. Paano siya nakapatay ng higit sa 5 halimaw ng ganoon kadali? Ang mga mahiwagang kayamanan na iyon.
Kailangang mga banal na sandata ang mga ito. Walang ibang paliwanag. Kung makukuha ko, tiyak na dadami ang fighting power ko. Malalampasan ko ang pagsubok na ito nang wala sa oras. Tiningnan ng matanda ang mahiwagang magnetic mountain sa kamay ni Dustin na may matinding masamang hangarin. Ito ang parehong Earth Immortal na unang tumalo sa isa sa mga halimaw na ito. Tumatinding kasakiman sa kanyang isipan. Ang matanda ay nagsimulang kumilos ng tahimik patungo kay Dustin. Gumamit ang matanda ng isang top-tier na kasanayan sa paggalaw ng katawan. Ito ay napakahiwaga at mabilis na siya ay naging isang tipak ng usok, na nagpapahintulot sa kanya na dumaan sa mabituing kalangitan ng madali at tahimik. Walang nakakita o nakapansin sa kanya sa lahat ng pakikipaglaban. Lad, isang matandang lalaki ang papalapit sa iyo. Mukhang may iniisip siya. Mag-ingat ka. Agad na binalaan ng Heavenly Majestic Pot si Dustin sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan. Pagkatapos sumipsip ng isang patak ng Divine Liquid, nakuha ng Heavenly Majestic Pot ang fighting power ng isang Earth Immortal. Tumalakas na pangunawa. Naramdaman kaagad ng palayok na may isang taong may masamang hangarin na papalapit kay Dustin. Oo, nakatingin ako sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Dustin nang makita ang kinaroroonan ng matanda sa kanyang espiritual na sentido. Natuklasan ba ng matandang ito ang tunay kong pagkatao? Nalungkot si Dustin sa naisip nito. Kailangan niyang mag-ingat, kaya nagkunwari siyang hindi niya napansin ang balak ng matanda. Biglang umabot ang isang higanteng kamay mula sa kawalan. Ito ay natatakpan ng napakalakas na enerhiya at sinisingil sa Dustin ng napakatinding momentum. Nagsimulang kumilos ang matanda. Old bastard. Hinahanap mo ang iyong kamatayan. Isang nakakabinging dagandong ang pinakawalan ni Dustin. Binuksan niya ang kanyang Eye of the Ghostdom Ancestor at binigyan siya ng isang malamig na titig. Sandaling nabigla ang matanda dahil hindi niya inaasahan na nakahanda na si Dustin sa kanyang pananambang. Bumagsak. Pinangga ni Dustin ang mahiwagang magnetic mountain sa kanyang kamay sa ulo ng matanda. Kasabay nito, sumugod din ang Heavenly Majestic Pot at inatake ang matanda. Ano? Hindi. Napasigaw ang matanda sa takot at sakit. Ang mahiwagang magnetic mountain lang ang alam niya. Hindi niya akalain na napakaraming suot ni Dustin na walang kahirap-hirap na mailabas siya. Sabay-sabay na pag-atake na nagmumula sa mahiwagang magnetic mountain at sa Heavenly Majestic Pot. Naitulak ang matanda sa gilid. Bumagsak. Ang matanda, na isa sa mga immortal sa lupa, ay naging abo. Isang jade token at ilang space ring ang lumipad sa ere. You damned brat. Wait lang at tuturuan kita ng leksyon balang araw. Ang espiritual na kaluluwa ng matanda ay sumigaw ng malakas sa sama ng loob habang siya ay nagmamadali patungo sa kanyang jade sleep. Lubhang nahiya siya nang lubusang tinalo siya ng isang binata ng genuine immortal realm. Isang Earth Immortal. Sa tingin ko hindi. Hinihintay ni Dustin ang sandaling iyon. Itinapat niya ang Eye of the Ghostdom Ancestor sa espiritual na kaluluwa ng matanda. At agad na itinigil ang paggalaw nito sa himpapawid. Pagkatapos ay mabilis na kinuha ni Dustin ang Jade Token at ang Space Rings na lumipad palabas. Sa tingin mo saan ka pupunta? Hindi ka makakatakas sa akin. Tinigawan ni Dustin ang espiritual na kaluluwa habang sinenyasan niya ang Heavenly Majestic Pot na tapusin ang gawa. Ang Heavenly Majestic Pot ay sumugod sa mabituing kalangitan at sinira ang espiritual na kaluluwa ng matanda. Serves you right. Itinabi ni Dustin ang Space Rings at dinurog ng kamay ang Jade Token ng matanda. Di nagtagal. Lumipad ang mga numerong kumikislap na may nakasisilaw na liwanag mula sa Crumbled Identity Jade Token na pag-aari ng matanda at sumakay sa Jade Token ni Dustin. Habang tinitingnan ni Dustin ang kanyang Jade Token, nagpakita na ito ng 201 puntos. Ano? Nakakuha ako ng 201 puntos. Nalito si Dustin dahil ang mga puntos mula sa Jade Token ng matanda ay tila na idagdag sa mga puntos sa kanyang sarili. Hoy! Ibig sabihin kaya mong kunin ang point ng ibang tao. Gulat na sigaw ng Heavenly Majestic Pot. Malinaw na nasaksihan ng ilang malalapit na magsasaka kung paano pinatay ni Dustin ang matanda. Dinurog ang token ng Jade. At nakuha ang mga puntos pagkatapos. Banal na tae.
Ito ay ganap na nagbago ng pananaw ng mga magsasaka. Huminto sila saglit, huminga ng malalim, at maingat na inayos ang kanilang mga iniisip. Maaaring kunin ng isa ang mga punto ng iba at gawin itong kanilang sarili. Ang kaisipang ito ay paulit-ulit na naglalaro sa isipan ng lahat. Gaya ng inaasahan, ang makapangyarihang mga mandirigma na humaharap sa paglilitis ay dahan-daang nagpakita ng sakam na ekspresyon sa kanilang mga mata. Lumipat ang kanilang mga mata mula sa mga halimaw patungo sa iba pang mga magsasaka na nakikipaglaban sa tabi nila. Ang mga may mahinang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay nagsimulang umungol sa loob ng mapagtanto nila ang kawalan ng pag-asa ng kanilang sitwasyon. Samantala, libo-libong milya ang layo mula sa kung saan nangyayari ang paglilitis. Biglang huminto ang isang binatang nakaitim na may malamig na ekspresyon sa mukha at lumingon sa direksyon kung nasaan si Dustin at ang iba pa. May gumamit lang ng Eye of the Ghost Dumb Ancestor. Dapat nandyan si Dustin, sabi ng young man in black habang nagngangalit ang mga ngipin. Ang binata na nakaitim ay ang nakipag-away kay Dustin para sa Ancient Special Fruit sa herb shop sa Lane Lu City. Siya ay isang miyembro ng lahi ng Tombe sa Ghost Dumb. At ang kanyang pangalan ay Darby. Mayroong 4 na makapangyarihang immortal na lupa na sumusunod sa kanya sa paligid na parang isang permanenteng anino. Let's get out of here. Tumulpat lang si Dustin. Paway ng kamay. Mabilis na lumipad si Darby patungo sa mabituing kalangitan kung saan naroon si Dustin. Nasinundan ng kanyang 4 na Earth Immortals. Samantala, sa isa pang star cluster ng universo. Isa pang binatang nakaitim na may malamig at nakakatakot na kilos. Ang nanguna sa 7 Earth Immortals upang manghuli ng daan-daang halimaw. Ang mga halimaw na kanilang walang awang hinahanap ay may malalakas na katawan at walang katapusang lakas. Gayunpaman, sa sandaling imulat ng binata na nakaitim ang isa sa kanyang mga mata. Isang malamig at madilim na liwanag ang nagmula sa kanyang nakakagulat na malamig na mga mata at sumikat sa kalangitan. Na naging dahilan upang itim ang buong mabituing kalangitan. Ang mga halimaw, gaano man sila kalakas, ay hindi makalaban-laban sa malakas na panunupil na aura ng liwanag. Lahat sila ay walang kapangyarihan at tanging naghihintay lamang sa kanilang kapahamakan. Pagkaraan ng ilang sandali, daan-daang halimaw ang napatay ni Pierce at ng 7 immortal na lupa. Si Pierce ay mayroon na ngayong higit sa 300 puntos dahil sa napakaraming halimaw na napatay niya. May gumagamit ng Eye of the Ghost Dumb Ancestor. Judging from his aura, hindi siya mukhang miyembro ng lahi nating Tombe. Dapat si Dustin. Sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor ay patuloy na mabilis na bumuka at sumasara. Tila may naramdaman si Pierce sa malayong mabituing kalangitan. Nakatuon siya sa isang tiyak na direksyon kung saan makikita niya ang malamig at madilim na liwanag. That must be Dustin. Young Master Pierce, nahanap mo ba si Dustin? Ang 7 pang immortal na lupa na nakapaligid sa kanya ay nagulat lahat. Tuso talaga si Dustin at magaling magtago. Kailangan nating magpadala ng mas maraming tao para tugisin siya para ma-corner natin siya at mapatay. Dahan-daang pahayag ni Pierce habang ang malamig. Niyang mga mata ay kumikislap sa galit at mas determinasyon na mahuli ang mailap na si Dustin. Pagkatapos ay nagpasya siyang magpadala ng mensahe. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga tao mula sa Underworld, ang Divine Sect, ang Space Sect, at ang Muklan ay nakatanggap ng balita. Muling lumitaw si Dustin. Mabilis na kumalat ang balita sa lahat ng mga magsasaka. Hindi nagtagal. Halos lahat ng mga magsasaka mula sa lahat ng mga sekta ay alam kung saan nakalagay si Dustin. Nagsimula na silang isa-isa patungo sa lugar kung saan pinaghihinalaang pinagtatagwan ni Dustin. Kung tutuusin, lahat ay may insentibo na patayin si Dustin. Ang matagumpay ay hindi lamang makakakuha ng 5 patak ng Divine Liquid. Ngunit makakakuha din sila ng malaking bilang ng mga napakahalagang kayamanan mula sa langit at lupa. At higit sa lahat, ang proteksyon ng 4 na pangunahing puwersa sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang pag-iisip na makuha ang lahat ng mga perks at kayamanan ay talagang nakatutokso para sa sinumang magsasaka at sa makatuwid ang lahat ay naudyukan na maging unang pumatay kay Dustin.
Maging ang mga immortal sa lupa ay hindi napigilan ang tukso at nagpas siyang subukan ang kanilang kapalaran. 201 points. Not bad. Kontento na si Dustin sa mga puntos na nakuha niya matapos patayin ang matanda. Boy, how dare you pumatay ng Earth Immortal at ipagmalaki ito? Tigaw ng isa pang Earth Immortal na nakatutok kay Dustin. Ang Earth Immortal na ito ay isang matangkad. Payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malakas na aura na lalabas na parang malakas na hangin sa karagatan. Sa malapit, tatlo pang Earth Immortal na nakapaligid sa kanya ay nakatingin din ng kalkuladong kay Dustin na para bang siya ang kanilang biktima at malapit na siyang sugurin ng mga ito. Sa loob ng grupo ng mga magsasaka, mayroong 5 immortal na lupa. Ngayong isa na ang napatay ni Dustin. 4 na lang silang natitira. Sa katunayan, mas interesado ang 4 na Earth Immortal sa Mysterious Magnetic Mountain ng Dustin at sa mga puntos na nakuha niya sa ngayon. Sino ba sa inyo ang may problema sa akin? If you do, please come here. I'll kill you. Ngumisi si Dustin. Sa pagtingin sa kasakiman na makikita sa mga mata ng kanyang mga kalaban. Alam na alam ni Dustin ang kanilang iniisip. Nang marinig ng matangkad at payat na nasa katanghaliang gulang ang mapanuksong salita ni Dustin ay hindi niya napigilan ang reaksyon nito. Ang kanyang mukha ay biglang nanginig at ang kanyang mga mata ay nagpakawala ng maliwanag na liwanag habang sila ay nag-aapoy sa walang pigil na galit. Gayunpaman, hindi nagtagal bago ito. Nakita niya si Dustin na pumatay ng isang walang kamatayang lupa ng walang labis na pagsisikap. Kaya't siya ay medyo natakot at hindi kumilos sa kanyang mabagal na nag-aapoy na galit sa antas ng mga insulto na ibinato laban sa kanila. Ganoon din ang iniisip ng 3 pang immortal na lupa na nasa paligid. Natukso silang atakihin lang si Dustin at agawin ang kanyang magic treasures at points. Gayunpaman, natatakot din sila sa kanya. Guys, why not the 4 of us work together and gang up on him and kill this guy? Pwede tayong mag-usap kung paano natin hahatiin ang mga benepisyong makukuha natin kapag naalis na natin siya. What do you think? Ang matangkad at payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagpadala ng voice message sa iba pang 3 makapangyarihang immortal na lupa na humihimok sa kanila na magtulungan. Okay, mukhang maganda at mabisang plano. Walang pag-aalinlangan na tumango ang 3. Mukhang nakagawa ng diskarte ang 4 na lalaki kung paano ka papatayin. Anak, agad na natanto ng Heavenly Majestic Pot ang kanilang intensyon at ipinarating kay Dustin. Damn it, pinagmamasdan at pinupuntirya nila ang Mysterious Magnetic Mountain at mga puntos. Siya na unang humampes ay nanag. Papatayin ko lang ang isa sa kanila at tatakas. Nang makita ni Dustin ang sitwasyon, mas naging matapang siya dahil sa galit at nagpadala ng mensahe sa Heavenly Majestic Pot. Haha, binata, talagang hinahangaan ko ang iyong pabigla-bigla at mapagpasyang karakter. Puri ng Heavenly Majestic Pot. Hindi napigilan ni Dustin ang pagkunot ng mga labi sa saya. Mukhang hindi natatakot ang Heavenly Majestic Pot na magkaroon ng malaking gulo. Naisip niya, sa susunod na sandali, ginamit ni Dustin ang Omnipotent Lightness. Sumugod siya at sa loob ng maikling panahon ay lumitaw sa harap mismo ng matangkad. Payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki. You brat! How dare you! Nagulat ang matangkad at payat na medyo may edad na sa biglang pagsulpot ni Dustin at nagalit sa kapangahasan nitong puntiryahin siya. Biglang bumukas ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor sa gitna ng mga kilay ni Dustin at malamig siyang tinitigan. Nahuli sa kawalan. Ang immortal na lupa ay nahulog sa isang ulirat. Sa loob ng kanyang estado na parang nawalan siya ng malay. Isang bulaklak ng lotus ang namumulaklak sa kanyang soul sea at bumabalot sa kanyang espiritual na kaluluwa. Ang matangkad at payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natauhan sa isang iglap. Ang bulaklak ng lotus ay isang makapangyarihang magic treasure na nakakabit sa kanyang espiritual na kaluluwa. Bastos ka! Ang matangkad, payat at nasa katanghaliang gulang na lalaki ay biglang sumigaw nang makalapit siya at naghanda ng marahas na lumaban. Naglunsad siya ng counter-attack. Taka lang siya tinamaan ng biglaang pag-atake. Mamatay! Ang Heavenly Majestic Pot ay sumugod sa kanya. At sa isang malakas na sigaw,
biglang tumama sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng Heavenly Majestic Pot ay hindi nangangahulugang mas mahina kaysa sa kanya. Bilang karagdagan, mga pag-atake ni Dustin mula sa patagilid. Ang matangkad, payat, at nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nahuli ng bantay. Ang iba pang tatlong immortal sa lupa ay walang oras upang tumulong. Dahil sa biglaang pagliko ng mga pangyayari na nagpapahina rin sa kanilang orihinal na plano. Nakatingin lamang sila habang ang isa sa kanila ay pinili at malupit na inatake. Isang sigaw ng sakit ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Ang Heavenly Majestic Pot at ang Mysterious Magnetic Mountain ay parehong tinamaan ang matangkad na payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki ng magkasabay na pagsisikap at dinurog siya sa maliliit na hindi nakikilalang mga piraso na nakakalat sa lahat ng dako. Salamat sa proteksyon ng bulaklak ng lotus. Ang espiritual na kaluluwa ng lalaki ay hindi napinsala ng pag-atake. Ito ay buo pa rin. Brat, I know what I will do with you in the future. I will never forget this attack. Wait lang. I will take my revenge. I won't let you go. Tigaw ng espiritual na kaluluwa ng matangkad at payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki habang sinusubukan nitong tumakas. Bush! Bush! Ang mga tunog ng mga dahon na nanginginig ay maririnig sa lahat ng dako. Biglang yumanig ang espiritual na puno. Libo-libong berdeng sanga ang sumugod palabas ng Dustin Soul Sea at agad na naabutan ang bulaklak ng lotus at kinaladkad ito pabalik. No, you can't do this to me. Ang matangkad, payat na nasa katanghaliang gulang na espiritual na kaluluwa ng lalaki ay nagpakawala ng isang nakapanlulumong sigaw. Habang ito ay kinaladkad sa Dustin Soul Sea ng mga sanga ng espiritual na puno. Bagamat ang lotus ay isang makapangyarihang magic treasure. Hindi ito katugma sa espiritual na puno at mabilis na napino ng espiritual na puno kapag ito ay nasakop. Inagaw ni Dustin ang Jade Token at Space Ring na pag-aari ng matangkad at payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Puff! Dinurog ni Dustin ang Jade Token na katatapos lang niyang makuha. Isang nakakasilaw na numero ang kumurap at nagbip na galit na nagpapahiwatig ng 172. Habang ito ay agad na lumipad sa Jade Token ni Dustin. Bilang resulta, nakamit ni Dustin ang halos 400 puntos. Brat, nililigawan mo si kamatayan. Hindi napigilan ng iba pang tatlong Earth Immortals na makaramdam ng matinding galit nang makita nilang pinatay ni Dustin ang kanilang kasama at kinuha ang kanyang mga puntos. Akala nila ay maaari nilang salakayin siya bilang isang grupo ngunit binalikan sila nito. Handang-handa si Dustin at inasahan na niya ang kanilang mga galaw. Nagmamadali silang pumunta kay Dustin sa sobrang galit. Haha, cool. Hindi man lang huminto si Dustin para makisali sa paparating na galit na trio. Mabilis niyang tinapakan ang spaceship kasama ang Heavenly Majestic Pot at agad na lumipad palayo. Tiwala si Dustin na kaya niyang talunin ang isang immortal na lupa sa isang pagkakataon. Gayunpaman, hindi niya nais na makisali sa isang labanan na hindi niya sigurado kung siya ang mananalo. Hindi sigurado si Dustin na kaya niyang talunin ang 3 o 4 na Earth Immortal. Sabay-sabay na umaatake sa kanya. Haha, brat, naiintindihan ko sa wakas na sa ganitong uri ng pagsubok. Mas mabuting mag-target at pumatay ng mga cultivator kaysa pumatay ng mga halimaw. Tumawa ng malakas ang Heavenly Majestic Pot sa bagong pagtuklas na ito. Haha, hindi naman talaga ito masama. Napakaraming pakikipaglaban sa mga halimaw ang pinagdaanan ko noon. Lubusan akong napapagod pero nakakuha lang ako ng 100 puntos. Ngunit, ngayon, pagkatapos patayin ang 2 magsasaka na mga immortal sa lupa, mayroon na akong halos 400 puntos. Kung ganoon, bakit kailangan nating magsumikap para labanan ang napakaraming halimaw? Kaya kung I conserve ang aking lakas at patayin ang mga cultivator na may mas maraming puntos at pagkatapos ay makuha ang kanilang mga puntos. Ang hadlang ko lang ay ayaw ko talagang pumatay ng walang dahilan. Simula ngayon, kahit sinong maglakas loob na masaktan ako, papatayin ko siya at kukunin ko ang kanyang mga puntos.
Dinilaan ni Dustin ang kanyang mga labi sa kasabikan matapos niyang malaman ang mga benepisyo ng pagpatay sa mga magsasaka kumpara sa mga halimaw. Haha! Huwag mong kalilimutan na marami kang kaaway. Kung maglalakas loob kang ipaalam sa iba ang tunay mong pagkatao, na ikaw si Dustin. Tiyak na darating at hahanapin ka nila. Nakangiting pahayag ng Heavenly Majestic Pot. Tama ka. Napangiti si Dustin na mapait na napawi mula sa kaninang pagkasabik. Kaya he decided to leave. Saktong pag-alis ni Dustin. Maraming figure ang lumipad at lumitaw sa starry sky. Where is Dustin? Nasaan si Dustin mula sa fallen immortal cosmos? Lumabas ka kaagad. Nandoon silang lahat para patayin si Dustin. Sa loob ng isang sandali, higit sa 100,000 magsasaka ang lumitaw sa lugar na ito at sumigaw. Tinusubukang hanapin kung saan maaaring magtago si Dustin. Kasama sa mga magsasaka na humahabol kay Dustin ang mga tao mula sa 4 na pangunahing puwersa. What are they talking about? Could he be that fierce young man? Was the guy who just murdered so many people Dustin? From the fallen immortal cosmos. Sa wakas, nalaman ng mga magsasaka na kasama ni Dustin ang tunay niyang pagkatao. Napatulala sila sa pagkamangha. Lahat sila biglang naduduwal sa nawalang pagkakataon. Hindi sumagi sa isip ko na ang lalaki ay si Dustin. Ang 3 immortal na lupa na hinayaan lang siyang makaalis ay nakaramdam ng labis na panghihinayang. Kung kanina pa nila narinig ang impormasyon, susugod na sila at agad na pinatay. Marami sa ating mga kapantay ang pinatay ng mga magsasaka mula sa positibong mundo. Ipadala ang aking mga bagong order. Mula ngayon, hindi na tayo maaaring mag-operate sa maliit na sukat o sa hindi maayos na paraan. Sa halip, dapat nating ipadala ang tunay na mga elite na sundalo upang tugisin ang mga magsasaka. Sa pamamaraan sa mas malaking sukat. Sa isa pang star cluster. Isang dambuhalang halimaw ang umungal sa galit. Kasunod ng utos ng isang napakalaking halimaw. Isang malaking kawen ng mga halimaw ang mabilis na nabuo at nagmarcha patungo sa mga magsasaka. Samantala sa kabilang star cluster, hindi natin pwedeng paalisin si Dustin. Sundan natin siya. Patuloy na hinabol ng mga miyembro ng 4 na pangunahing puwersa si Dustin. Tinundan sila ng ilang magsasaka upang makita ang kasumpa-sumpa na si Dustin. Siyempre, marami rin ang mga taong ayaw masangkot sa kanilang kabiguan. Kaya, ang ibang mga tao ay nagpatuloy sa paghahanap ng mga halimaw na papatayin at upang makakuha ng mga puntos. Noong panahong iyon, mahigit 100 milyong nilalang ang pumasok sa daanan at nagkalat saan man sa universo. Noon, lumabas na si Dustin sa ibang star cluster. Noong una ay binago ni Dustin ang kanyang hitsura at ang aura ng kanyang espiritual na kaluluwa sa pamamagitan ng paggamit ng aura disguising skill. Pinalot din ng bandila ng track hiding array si Dustin sa tulong ng Heavenly Majestic Pot. Sa ganoong paraan, kahit na ang mga immortal sa lupa ay hindi maiintindihan ang tunay na mukha at kapangyarihan ni Dustin. Ang mga watawat ng track hiding array ay talagang kamangha-mangha. Tinusundan ako nito kahit saan ako magpunta. Bulalas ni Dustin. Oo naman. Ang set ng array flag na ito ay isa sa mga magic treasure ng dating master ko. Ipinagmamalaki ng Heavenly Majestic Pot. Guys, lumabas kayo dito at magpatayan kayo ng mga halimaw. Alam ninyong hindi kayo papayagang pumasok sa susunod na pagsubok ng hindi nakakakuha ng sapat na puntos. Pagkatapos ay inilipat ni Dustin si Violet, ang maliit na Infinity Beast, at ang Divine Silkworm palabas ng Slave Tower. Dahil nakuha na ng gnome ang Ancient Spatial Fruit, pinipino niya ito sa pag-iisa at hindi pa lumalabas. Nagpatuloy si Dustin sa paglalakbay sa mabituing kalangitan kasama si Violet at ang iba pa. Sa sandaling makatagpo sila ng isang halimaw. Susugod sila upang patayin ito. Bush! Sa kalangitan na puno ng bituin. Lumipad ang isang kulay rosas na panyo at nagbuga ng patuloy na pag-aalab na kulay rosas na fog na mabilis na kumalat. Hindi nagtagal. Natakpan nito ang isang malaking bahagi ng kalangitan. Ang pink na panyo ay kitang-kita mula sa lupa, na umaabot ng higit sa 10,000 milya. I'm so sleepy. Anong nangyayari?
Ang aking mga mata ay hindi na mananatiling bukas. Sa nagniningning na kalangitan na puno ng mga bituin. Nagsimulang humikab ang mga halimaw. Biglang bumigat ang kanilang mga ulo at nagsisimula ng pumikit ang kanilang mga mata. Ilan sa mga mahihinang halimaw ay nakapikit na at nakatulog kaagad. Violet, napakalakas ng panyo mo. Tuwang-tuwa si Dustin. Haha, talagang makakapantay ng hallucinatory handkerchief ang illusion skills ng lahi nating nine-tailed demon fox. Nakakamangha talaga, masayang sabi ni Violet. Iyon ang unang pagkakataon na ginamit niya ang hallucinatory handkerchief upang labanan ang isang kaaway. At ang resulta ay labis na kasiya siya na hindi siya makapaniwala sa kanyang sarili para sa paggamit ng gayong kapangyarihan. Mukhang ang hallucinatory handkerchief talaga ang pamana ng nine-tailed demon fox. At saka, halatang isa itong divine magic treasure. Hindi dapat maliitin ang kapangyarihan nito. Sabi ng Heavenly Majestic Pot. Lolo, napakabait mong ibigay sa akin ang kayamanang ito. Matamis na sabi ni Violet. Nakuha niya ang puso ng Heavenly Majestic Pot sa nakalipas na ilang araw ng kanilang paglalakbay. Bukod dito, tinawag pa nilang Lolo at Apo. Nagkaroon sila ng mabuti at tapat na relasyon. Sa tulong ng hallucinatory handkerchief, madaling napatay ni Violet ang maraming halimaw. Gamit ang Eye of the Ghost Dam Ancestor at ang Mysterious Magnetic Mountain. Kasama ng lahat ng uri ng martial arts secret techniques. Natural na walang hirap para kay Dustin na harapin ang mga dambuhalang halimaw. Hindi tulad ni Dustin at Violet. Mas mahirap para sa maliit na Infinity Beast na lumaban sa mga halimaw. Ang maliit na Infinity Beast ay mahusay sa paggamit ng kapangyarihan ng oras. Hanggat gumawa ito ng pag-atake. Ang time zone sa isang lugar ay mabubuo na may radius na 1,000 milya. Sa partikular na time zone na iyon, napakabagal ng paggalaw ng oras. Gayunpaman, nang makalapit ang mga halimaw sa maliit na Infinity Beast, naging matamlay ang kanilang mga galaw. Gayunpaman, ang maliit na Infinity Beast mismo ay hindi naapektuhan. At mas mabilis pa itong gumalaw. Bagamat maaari nitong manipulahin ang oras. Ang lakas ng pag-atake ng maliit na Infinity Beast ay hindi pa rin sapat para hawakan ang linya laban sa lahat ng malalakas na halimaw. Ang mga balat ng mga halimaw ay makapal at magaspang. At ang kanilang kapangyarihan sa pagtatanggol ay kahanga-hanga. Sa pangkalahatan, ang mga suntok at sipa ng maliit na Infinity Beast ay hindi nagdulot ng malaking pinsala sa mga halimaw na iyon. Sa kabilang banda, ang Divine Silkworm ang pinakamakapangyarihan sa lakas. Sa isang mundo kung saan nangingibabaw ang batas ng gravity. Ang banal na Silkworm ay parang isda sa tubig. Inilabas nito ang buong lakas at mabangis na nakipaglaban sa mga halimaw sa kalangitan. Maging si Dustin ay tahimik na pinalakpakan ito. Gayunpaman, alam ni Dustin na ang cultivation base ng maliit na Infinity Beast at ang Divine Silkworm ay mababa pa rin. Bagamat sila ay walang takot sa pakikipaglaban sa napakalaking halimaw. Imposible pa rin para sa kanila na mapatay ang marami sa mga halimaw. Sa kabila noon, iba si Violet. Maaari niyang akitin ang isang malaking bilang ng mga halimaw gamit ang hallucinatory handkerchief. Kaya't nakapatay na siya ng maraming halimaw sa daan. Na nakakuha sa kanya ng maraming puntos at kayamanan bilang pagnakawan. Baguhin natin ang diskarte natin. Pagkatapos ng ilang matalas na pagmamasid, tinawag ni Dustin ang tatlo sa kanyang mga kasama. Gagamitin ko ang Eye of the Ghost Dam Ancestor. Violet, pinamaniobra mo ang hallucinatory handkerchief. Ikaw naman, Little Infinity Beast, gamitin ang iyong special powers. Tayong tatlo ang mananagot sa pagpapahipnotismo sa mga halimaw na ito. Pagkatapos ay ang Heavenly, ang Majestic Pot, ang banal na uod na Silkworm. At ako ang papatay sa kanila habang sila ay paralisado. Bili ni Dustin. Nice one. Boy, let's do it. Tumango ang Heavenly Majestic Pot bilang pagsang-ayon. Nagtulungan si Dustin at ang kanyang mga kasama sa pag-atake sa mga mabangis na halimaw. Sa tuwing makakasalubong nila ang isang halimaw, ginamit agad ni Dustin ang Eye of the Ghost Dam Ancestor. Habang itinatapon ni Violet ang hallucinatory handkerchief.
Ang maliit na Infinity Beast ay lumikha din ng time zone upang i-freeze ang oras. Ang tatlong paraan na pinagsama ay may nakakagulat na malakas na kapangyarihan sa pag-atake. Gamit ang tatlong kasanayang iyon ng sabay. Ang koponan ni Dustin ay nakapatay ng maraming malalaking numero na dumating para sa kanila. Sa pamamagitan ng napakatalino na plano ni Dustin, ang kanilang bilis ng pag-atake ay lubos na napabuti. Nice one, Master! This is such a great idea. Tuwang-tuwa si Violet habang tumatalon-talon. Makalipas ang kalahating araw, nakakuha si Dustin ng higit sa 600 puntos. Gayunpaman, ang Heavenly Majestic Pot, Violet, at ang iba pa ay nakakuha lamang ng higit sa 200 puntos. Upang makapasa sa unang pagsubok, kailangan nating kumita ng 5,000 puntos. Malayo pa ang ating lalakbayin. Hindi pa nakontento si Dustin habang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Oo, kailangan nating bilasin. Dagdag ni Violet. Sa daan, marami ring mandirigma sa pagsubok na mahigpit na nakikipaglaban sa maraming halimaw. Maraming mandirigma ang kinakatay at nilalamon ng mga halimaw bawat segundo. Kasabay nito, mayroon ding toneladang halimaw na napatay sa ilalim ng pag-atake ng mga magsasaka. Ang buong larangan ng digmaan ay isang kakila-kilabot na eksena. Ang dugo ay umagos na parang agos ng ilog. At milyon-milyong mga bangkay ang nakalatag sa lupa. Bigla na lang. Patayin. Patayin lahat ng halimaw na ito. Haha. Kayong mga tagalabas, may malalakas na ingay ng away at hiyawan na nauna. Anak, isang digmaan ang sumiklab doon. Sa palagay ko ang mga halimaw ay nagpadala ng kanilang mga reinforcements upang harapin ang natitirang mga magsasaka. Haka-haka ng Heavenly Majestic Pot. Tingnan natin, sabi ni Dustin. Pagkatapos, nakita ni Dustin ang dalawang armadong puwersa na nakikipaglaban sa isa't isa sa mabituing kalangitan sa unahan niya. Kaunahan sa mabituing kalangitan. Ang hukbong halimaw at ang hukbong magsasaka ay magkaharap sa isang maigting na pagtatalo. Ipinagmamalaki ng magkabilang panig ang daan-daang libong mandirigma. Napuno ng halimaw na hukbo ang mga frontline nito ng 12-dosenang mga dambuhalang pinuno ng halimaw. Mapupulang mga mata na kumikislap sa pang-aalipusta at mga bibig na nanunuya. Samantala, ang Cultivator Army ay nagbilang sa kanilang hanay ng 50 hanggang 60 malalakas na immortal sa lupa. Pati na rin ang malaking bilang ng mga natatanging talento mula sa lahat ng pinakamakapangyarihang puwersa. Punong-puno ng hangin ang isang nakamamatay na kapaligiran habang ang mga tropa mula sa magkabilang panig ay nagkakagulo upang simulan ang pag-atake sa isa't isa. Kayong mga hanggal, mayayabang na tao, how dare you target our race for some dumb trial? Hindi mo ba alam na pinapakain namin ang mga katulad mo? Angal ng isa sa mga pinuno ng halimaw sa kanilang mga kalaban. Bamaling ang pinuno sa kanyang hukbo. Maghanda ka sa pagpieste sa mga nanghihimasok na ito. Kinagat niya ang isang dagwang tipak mula sa tila ba. Isang hita ng tao at nagpakawala ng hysterical na tawa. Devour them. Lalamunan silang lahat. Sa likod niya, ang mga halimaw ay naghahampas ng kanilang mga buntot at sumugod na parang mga kanyan. Let's go. Para sa mga puntos, tigaw ng isang Earth Immortal. Tinenyasan ang kanilang hukbo na umahan. Sa kanyang senadorios, sumugod ang mga magsasaka, tabik sa pinakamaraming pagpatay na kaya nilang makaipon. Ang mga mabangis na halimaw na ito ay bahagi ng mga pagsubok. Ang kanilang pagkamatay ay ginantimpalaan ng mga puntos. Ang mga magsasaka ay maaaring tumakas sa hamon anumang oras. Ngunit lahat sila ay determinadong manatili hanggat maaari para sa mga gantimpala. Nagsimula ang matinding labanan sa ilalim ng mabituing kalangitan. Sa mga kabataang magsasaka, ang ilang mahuhusay na henyo ay nakaakit ng atensyon ni Dustin. Bang! Isang pagsabog ang umalangaw-ngaw habang ang isang itim na kabaong na itinapon sa hangin ay bumasag sa isang pulutong ng mga halimaw. Na nag-iwan sa ilan sa kanila na concussed. Ang ilan ay namatay pa. Ang pag-atake ay inilunsad ni Prinsipe Camo mula sa Underworld. Amitabha. Ang awit ay nagmula sa isang batang monghe na nakasuot ng dilaw na damit. Pinagsalikop niya ang kanyang mga palad at tinawag ang liwanag ng Buddha.
na ngayon ay kumikinang sa kalangitan. Isang gintong bilog ng liwanag ang bumalot sa kanya, na pumipigil sa mga halimaw na mahawakan siya. Nang maisuot ang depensibong baluti na ito, ang batang monghe ay dahan-dahang lumakad sa mabituing kalangitan. Madaling pumatay ng mga halimaw habang nananatiling hindi nasaktan. Ang monghe na ito, pagkatapos ng lahat, ay ang pinakanamumukod tanging kahalili ng Buddha sa panahong ito sa West Cosmos. Ito ay isang piraso ng cake. Ang sikat na Primordial Road ay magiging isang lakad sa parke. Tumilaok ang isang binata na natatakpan ng balat ng hayop. Nakatayo sa likod ng malaking baha na dragon na lumilipad sa mabituing kalangitan. Inilabas ng binata ang kanyang napakalaking busog at inilunsad ang mga palaso sa mga halimaw sa ibaba. Ang bawat araw ay madaling mahanap at napatay ang target nito. Nang walang pagkukulang. Ito, sa katunayan, ay si Dempsey, ang pinakamatanda sa mga Young Masters ng Muklan. Bukod sa tatlo, binigyang pansin din ni Dustin ang iba pang mga batang mandirigma na may kamanghamanghang husay sa pakikipaglaban. Halimbawa, nabaling ang kanyang atensyon kay Prinsipe Aldrich ng Beast Cosmos, na ang maikling espada ay kayang tumaga ng mga halimaw na parang mga gulay. Ang mga mata ni Dustin ay naakit din sa isang malamig at malayong dilag na. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, ay maaaring magpatawag ng libo-libong kulay rosas na bulaklak ng peach na umiikot at maghiwa-hiwa ng mga halimaw. Napansin din niya ang isang walang ekspresyong binata na may hawak na espadang kahoy na nagawang hatiin ang 12-dosenang halimaw sa kalahati gamit ang isang paalang na laslas. Alam ni Dustin na ang mga ordinaryong tao ay makakahanap ng mga balat ng mga halimaw na masyadong makapal upang putulin. At ang kanilang lakas ay napakalaki. Gayunpaman, ang kahanga-hangang mga batang mandirigma na ito ay dumaraan lamang sa mga halimaw na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Inakala ni Dustin na karamihan sa kanila ay nagmula sa mayaman at makapangyarihang pinagmulan. Ang mga puwersa lamang na may mataas na katayuan sa lipunan ang may posibilidad na gumawa ng ganoong antas ng henyo mula sa gayong mga kabataan. Ang mga magsasaka na ito ay medyo makapangyarihan. Bulalas. Nabighani at natakot si Dustin sa mga namumukod tanging batang mandirigma sa larangan ng digmaan. Naisip niya na ang ilan sa kanila ay napakahusay. At kahit na hindi niya sila matatalo sa isang labanan. Sumingot ang Heavenly Majestic Pot. Of course they are. Ganito pala ang pag-alis mo sa sarili mong maliit na mundo. Kung kinulong mo lang ang sarili mo sa fallen immortal cosmos, malamang naisip mo na ikaw na ang pinakamahusay sa universo. At sana naging medyo nagkakamali. 1/3. Let me give you a reality check. Una, kahit gaano ka kalakas, there's always someone stronger. Second, the universe is limitless. You have no idea how boundless the possibilities are. The Heavenly Majestic Pot told Dustin. Pagkuha ng pagkakataong magbigay ng isang mahalagang aral. Tumango si Dustin, na iniisip kung paano niya kailangang seryosohin ang kanyang pag-unlad. Bumalik ang kanyang pag-iisip sa kanilang layunin sa pagpunta rito. Alright, back to business. We need to work on those points. Lucky for me, mukhang missing in action ang mga tomboy na yan. Magagamit ko ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor nang hindi na di-discover. Dustin pronounced. Nakatutok na ngayon ang mga mata sa premyo. Si Dustin at ang kanyang mga kasamahan ay sumugod sa larangan ng digmaan upang harapin ang halimaw na hukbo. Ginawa nila ang kanilang karaniwang diskarte. Naglulunsad ng magkasanib na pag-atake. Ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor ni Dustin. Ang time zone ng maliit na Infinity Beast. At Violet's hallucinatory handkerchief ay na-deploy. Na nag-uudyok sa mga halimaw na lumapit. Pagkatapos ay ginawa silang hindi makagalaw sa isang hypnotic na pagkataranta. Ang kailangan lang gawin ni Dustin at ng iba pa sa puntong ito ay humakbang at basagin ang ulo ng mga paralisadong halimaw. Madali silang pinapatay. Dahil sa discarding ito, hindi nagtagal ay naabutan nila ang mga kill count ng mabigat na Earth Immortals at ang mga batang henyo na naobserbahan ni Dustin kanina. Sunod-sunod na alo ng mga halimaw ang dumating sa kanila. Si Dustin at ang kanyang mga kasama ay masiglang tinanggap sila. Hindi nagtagal ay nakakuha si Dustin ng higit sa 1,000 puntos. Si Violet,
ang Heavenly Majestic Pot, ang maliit na Infinity Beast, at ang Divine Silkworm ay nakakuha din ng humigit kumulang 5 hanggang 6 na raang puntos bawat isa. Damn it! Ang isa sa mga pinuno ng halimaw ay napaungol sa langit. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganito karaming malalakas na magsasaka dito. Ang halimaw na hukbo ay dumanas na ng mabibigat na casualty. Ang natitirang mga pinuno ng halimaw na hukbo ay umungal ng galit na galit bilang tugon. Nalalong nabalisa sa kinalabasan ng labanan hanggang ngayon. Ang mga pinuno ay bihirang lumahok sa mga labanan. Mas pinipiling manood sa gilid. Ngunit ngayon na mukhang mahirap ang sitwasyon. Handa na silang lumaban. Dumaan sila sa larangan ng digmaan. Sumakay na parang mga dambuhalang bakal na karo. Dinurog nila ang mga magsasaka sa kanilang mga landas. Brutal na nilalamon ang tinadtad na karne sa daan. Napakalakas ng kanilang lakas sa pakikipaglaban kahit na ang mga gintong immortal ay hindi makatiis sa kanila. Ngunit ang mga immortal na lupa at ang mga batang henyo ay magagawa. Dalhin mo. Ang mga Earth Immortals ay sumugod upang harapin ang mga mas matataas na antas na kalaban na ito ng direkta. Ito ay mahusay. Kung mas malakas ang mga halimaw na ito, mas maraming puntos ang makukuha natin sa pagpatay sa kanila. Si Dempsey ay tumawa ng baliw habang ang kanyang baha na dragon ay lumipad sa kalangitan at gumawa ng isang marahas na bagyo. Bush! Inilunsad ni Dempsey ang 10 nagninangas na araw na sunod-sunod. Kumagos sila sa kawalan at agad na lumitaw sa harap ng isa sa mga amo ng halimaw. Agad, naramdaman ng halimaw ang paparating na panganib. Bang! 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 Ang mga kuko sa unahan ng halimaw ay kumikislap habang sila ay umindayog palabas at pinaalis ang mga palaso. Not bad. Pero tingnan natin kung ilan pa ang kaya mong iwasan. Tawag ni Dempsey. Nakangiti habang naglulunsad ng panibagong pag-atake. Bush! Bush! Nagpaputok si Dempsey ng mga araw sa bilis ng kidlat. Nagpalipad siya ng 108 araw sa kabuuan. Na ngayon ay bumubuhos na parang ulan. Kahit na lumipad sila, ang bawat araw ay nakatakda sa isang tiyak na posisyon. Magkasama silang bumuo ng isang array. Ang Linked Arrows Array ng Moklan. Ang isa sa mga mandirigma sa larangan ng digmaan ay napabuntong hininga. Agad na nakilala ang husay kung ano ito. Nakaramdam ng takot ang amo ng halimaw sa ipinakita. Ipinagpatuloy niya ang pagpapalihis ng mga palaso. Dahan-daang umatras habang ginagawa niya iyon. Sa wakas, ilang palaso ang tumago sa depensa at tumago sa katawan ng halimaw. Boom! 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 Ang katawan ng pinuno ng halimaw ay nagsimulang sumabog. Ang mga muffled na putok ay naririnig sa buong larangan ng digmaan. Ang kanyang balat ay nagsimulang sumirit at matuno sa malalaking sugat. Sa wakas, sumabog ang halimaw na amo. Isang pulang dugong hiyas na kasing laki ng itlog ang lumabas mula sa natitirang laman at dugo. Young Master, ito ay dapat na panloob na core ng halimaw. Ito ay isang napakahalagang kayamanan. Bilasan mo at kunin ito. Tuwang-tuwang itinuro ng isang Earth Immortal mula sa Moklan. Talaga, inilunsad ni Dempsey ang isang arrow. Nag-zoom ito patungo sa hiyas at dinala pabalik sa Dempsey. Mukhang tama ang sinaunang aklat. Tinasabi nito na mayroong makapangyarihang mga halimaw sa kahabaan ng Primordial Road. At ang kanilang mga katawan ay gumagawa ng mga panloob na core na ito. Tinasabi na ang pagkonsumo ng ganoong panloob na core ay magbibigay ng mahiwagang tulong sa pagpipino ng katawan ng isang magsasaka. Bata, Master, pumunta at subukan ito. Ang Earth Immortal mula sa Moklan urged. Hindi na kailangang masabihan ng 2 beses si Dempsey. Ibinulsa niya ang pulang hiyas na may dugo sa kanyang bibig at walang pag-aalinlangan itong nilunok. Bang! Isang alon ng nagngangalit na puwersa, na nakikita ng hubad na mata, ay agad na nagmula sa katawan ni Dempsey, na pumulupot sa kanya at umaalulong na parang buhawi. Ang panloob na core ng halimaw ay talagang nakapagpalakas sa katawan ng isang magsasaka. Ang mga magsasaka na nakasaksi sa eksena ay agad na nanabik sa gayong kayamanan. Ang bawat isa ay biglang naging determinado na makakuha ng panloob na core ng halimaw para sa kanilang sarili. Haha! Hindi ka panipaniwala. Parehong. Ang aking pisikal na pagkatao at ang lakas nito.
ay tumaas ng husto. Napahagalpak ng nakakabaliw na tawa si Dempsey. Naghi-hysterical siya dahil sa development. Isa na siyang napakalakas na magsasaka. Tapaglakas ng kanyang lakas at sa kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang kakayahan ay lalo pang nagngangalit. Mas nakakatakot siya kaysa dati. Sa sandaling ito, gayunpaman, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Isang ilusyon ng isang numero ang nahulog mula sa walang katapusang kalangitan. Sa sandaling ito ay nahulog. Sinisingil nito ang token ng Jade ni Dempsey. Ito ay ang bilang na 400. Nang makita ang numero at nakilala, tinakop ng katahimikan ang buong espasyo. Napabuntong hininga ang lahat ng mga mandirigma habang napuno sila ng pagtataka at pagtataka. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Tapagpatay sa halimaw na leader na iyon. Nakuha ni Dempsey ang 400 puntos. Nagsimulang suriin ng lahat ang lugar. Napagtanto nila na ang lahat ng mga tao na pumatay ng mga ordinaryong halimaw bago si Dempsey ay ginantimpalaan lamang ng ilang puntos. O 12-dosenang puntos. O mga puntos ng puntos bilang bounty. Nakakagulat na ang pagpatay sa isang monster leader ay hindi lamang nakatulong upang makuha ang panloob na core na may positibong epekto para sa pagpapabuti ng lakas ng katawan. Nakatulong din ito sa mga accredited na tao na makakuha ng 400 puntos. Maraming Earth Immortals at ang mga batang martial arts talents ng major forces ang hindi napigil ang titigan ang 12-dosenang mga monsters leaders. May kakaibang pananabik. Isang taksil na kasakiman sa kanilang mga mata. Nais ng bawat isa sa kanila na alisin ang isang monster leader at makakuha ng kaukulang bonus at puntos. Sa isang segundo, ang lahat ng makapangyarihang immortal sa lupa at ang mahuhusay na kabataang magsasaka ay nakipagsiksikan at sumugod sa 12-dosenang pinuno ng mga halimaw. Ang ilan sa mga pambihirang malakas na Golden Immortals, na may sapat na kapangyarihan upang hamanin at labanan ang iba pang mga cultivator na nasa mas mataas na antas kaysa sa kanila noong mga ordinaryong panahon, ay nagtipon ng kanilang tapang at sumugod sa mga pinunong halimaw na iyon. Biglang nagkagulo sa lahat ng lugar. Nang makita ang kanilang kasamang pinatay, ang lahat ng 12-dosenang pinuno ng halimaw ay labis na nagalit. Lahat sila ay sumugod upang harapin ang mga magsasaka na papalapit sa kanila. Pagkatapos ay mayroong mga magsasaka na medyo mahina sa lakas. Hindi sila nang ahas na salakayin ang galit na mga pinuno ng halimaw. Kalokohan talaga nila kung gagawin nila iyon. Kung ihahambing sa mga ordinaryong halimaw, ang kanilang mga pinuno ay mas malakas sa mga tuntunin ng mga kapangyarihang panlaban. Ang mga ordinaryong magsasaka ay madaling mapatay ng mga pinunong halimaw na iyon sa isang iglap. Kaya naman, karamihan sa mga magsasaka ay pumipili ng mga ordinaryong halimaw at pinatay ang mga ito para sa higit pang mga punto upang makapasa sa Tugaygayan. Ayaw nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay at iyon ay mga madaling target na madali nilang mahawakan. Damn it, napakalaki ng gantimpala sa pagpatay sa isang monster leader. Tingnan mo kami. Hinding-hindi tayo makakakuha ng sapat na puntos sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa mga mahihinang ito. Paano kung haharapin din natin ang mga pinunong halimaw na iyon at patayin sila para sa pagbabago? Nakaangkla ang mga mata ni Dustin sa isang monster leader na nasa malapit, sa parehong sandali. 2 immortal sa lupa at 12-dosenang mga gintong immortal ang dumaong doon. Patuloy nilang kinukubkob at inaatake ang halimaw na pinunong iyon. Tinataya ni Dustin na ang kapangyarihang panlaban ng halimaw na pinuno ay lubhang nakakatakot at tila mas malakas pa siya kaysa sa pinatay ni Dempsey. Ha! Go to hell, you bastards! How dare you try to invade our land? No one shall leave this place alive. Ang pinuno ng halimaw ay napakalakas. Umuungal sa galit. Ibinaba niya ang isa sa kanyang mga paa sa unahan at binasag ang ulo ng isang gintong immortal sa isang kisap mata. Pagkatapos, dinilaan niya ang kanyang dila at sinaksik ang katawan ng gintong immortal. Masyadong makapangyarihan ang bastard na ito. Gamitin mo lahat ng kakayahan mo. Guys, kailangan natin siyang patayin ng walang awa. Isang Earth Immortal ang lumingon para sumigaw sa mga taong nakapaligid sa kanya. Boom!
Ginamit ng lahat ng mga magsasaka ang kanilang pinakamahusay na kasanayan sa martial arts. Ang mga daloy ng nakakatakot na enerhiya ay inilunsad. Umaway sila na parang nagbuhos ng tubig at binomba ang katawan ng pinuno ng halimaw ng may kakaibang lakas. Ang pinuno ng halimaw ay lubhang naputol. Ang kanyang balat at laman ay sumabog sa maraming lugar. Siya ay patuloy na umuungal ng desperadong at nahulog sa isang baliw na estado. Ang kanyang dugo ay kumulo sa kanyang katawan kasabay ng kanyang galit. Na may napakalaking kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang buong katawan at bumubulwak mula sa bawat butas. Umalangaw-ngaw ang hangin sa patuloy na tunog ng banggaan at pagsabog. Ang pinuno ng halimaw ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong. Sa halip na umiwas, tiniis niya ang lahat ng atake sa kanyang pisikal na katawan. Itinaas niya ang kanyang makapal na buntot ng mataas sa himpapawid. Na biglang tumulak pasulong patungo sa kanyang mga kaaway sa lakas ng isang buhawi. Biglang may narinig na splashing sound. 12 ng mga gintong immortal ay itinapon na parang basahan. Ang malaking puwersa ng buntot ng pinuno ng halimaw ay agad na durog sa kanila. Nagkaroon na lamang ng gulo ng dugo at laman. Nakakatakot tingnan. Ang halimaw na iyon ay dementado. Gusto niyang patayin ang bawat isa sa atin. Kailangan nating tumalbog at atakihin siya ng buong lakas. Ang iba pang mga magsasaka, na nakaligtas sa nakamamatay na pag-atake ng pinuno ng halimaw, ay nabaliw din. Sinisigawan nila ang halimaw na may pamatay na kalooban sa kanilang mga mata. Bang! 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 Ang mga baliw na magsasaka ay sinisingil ng mga mapangwasak na pag-atake sa pinuno ng halimaw. Maraming sinag ng enerhiya ang dumaan sa halimaw na parang ulan ng mga shooting star. Diretso nilang hinampas ang ulo ng monster leader. Puff! Namilipit sa sakit ang pinuno ng halimaw at samuka ng isang subo ng dugo. Parang kidlat na tumama sa kanyang katawan ang hindi matiis na sakit. Nagsimulang sumabog ang katawan ng monster leader. May iba't ibang sukat na sugat sa buong katawan niya. Ang ilang mga sugat ay kasing lalim ng malalaking hukay. Nawawala ang laman sa mga lugar na iyon at bumulwak ang dugo sa lahat ng direksyon. Ang pinuno ng halimaw ay sumuray-suray. Kahit na siya ay malupit na nasugatan. Gusto niyang lumaban hanggang sa mapaluhod ang katawan niya. Ang lakas ng pag-atake ay naging mga pag-ulan sa kanya. Ngunit sumulong siya ng ilang pulgada sa unahan kasama ang kanyang mahinang katawan. Nakalahating patay na estadong iyon. Nagawa niyang hampasin at matagumpay na napatay ang isa pang dosenang magsasaka gamit ang kanyang napakalaking buntot. Kahit na ang mga immortal sa lupa ay hindi naligtas, ang isa sa kanila ay nataman at natangay ng malaking buntot ng pinuno ng halimaw. Nabasag ang kalahati ng kanyang katawan. Dahil sa takot sa kanyang talino, ang walang kamatayang lupa ay tumakas mula sa larangan ng digmaan. Hindi man lang ng ahas na lumingon sa likuran. Kailangan niyang humanap ng lugar para makapagpagaling sa sarili niya ngayon. Ang pinuno ng halimaw ay nagpakawala ng isang mabangis na dagandong sa lahat ng natitirang enerhiya sa kanyang katawan. Ang kanyang mga sugat ay lalong nagiging kritikal. Gayunpaman, muli siyang nagtagumpay sa pagpatay sa isa pang dosenang gintong immortal. Muli niyang winalis ang kabilang lupa na walang kamatayan gamit ang kanyang malaking buntot. Ang immortal na lupa ay umubo ng ilang subo ng dugo pagkatapos ng malakas na pag-atake. Bagaman kritikal na nasugatan, paulit-ulit na ibinaba ng halimaw na pinuno ang kanyang buntot sa lahat ng direksyon. Nadinurog ang lahat ng natitirang gintong immortal sa mga piraso. Sa wakas, kinaladkad niya ang kanyang nakamamatay na nasugatan na katawan patungo sa immortal na lupa na nabubuhay pa. Sa sobrang takot ng Earth Immortal ay agad siyang tumakas mula sa pinangyarihan. Good Lord! He's so menacingly dangerous. Si Dustin. Ang Heavenly Majestic Pot at lahat ng kanyang mga kaibigan ay hindi pa sumasali sa labanan. Kinilabutan na sila sa kanilang nasaksihan. Masyadong makapangyarihan at brutal ang pinuno ng halimaw. Sa pakikipaglaban sa dalawang immortal na lupa at sa 12 ng mga gintong immortal. Kalaunan ay naging matagumpay siya. Ginawa niya itong mag-isa. Sa kabila ng matinding pinsala. Iyon ay hindi kapani-paniwala. Brat, mukhang malubhang nasugatan ang leader ng halimaw na iyon.
Ito ay isang magandang pagkakataon para sa atin. Kung hahampasin natin siya ngayon, marahil ay may pagkakataon tayong tapusin siya. Iminungkahi ng Heavenly Majestic Pot kay Dustin. Well, everyone should live for himself. I doubt if anybody would have spared my life if I were in the position of that beast. I can't help it. I must be cool-blooded this time at samantalahin ang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan. Sumugod si Dustin patungo sa pinuno ng halimaw. Sandaling kumilos siya. Tinundan siya ng Heavenly Majestic Pot, Violet at ang iba pa niyang mga kaibigan. Get the hell out of here. Brat, you are just a genuine immortal. Ako ang nakasugat sa halimaw na leader na iyon. Huwag mo nang isipin na samantalahin ang effort ko. Ang immortal na lupa na napinsala at natakot ng pinuno ng halimaw ay umungal kay Dustin. Nagngangalit sa galit. Alam na alam niya ang iniisip ni Dustin. Ang binata, alam niyang gustong patayin ni Dustin ang pinuno ng halimaw nang ang halimaw ay nasugatan ng husto. Sa huli ay makukuha niya ang panloob na core ng halimaw at ang mga puntos mula sa pagpatay. Haha, wag kang ang tanga. Gusto mo ba talagang patayin ang halimaw na leader na ito ngayon? Tingnan mo na lang ang sarili mo. Kalahati lang ng pagkakataon mong mabuhay. Pinagtawanan ni Dustin ang immortal na lupa. Kung ganoon, kahit na hindi ko kayang patayin ang halimaw na iyon, hindi ako papayag na magkaroon ka ng edge. On the base of my effort. Nakasimangot ang Earth Immortal kay Dustin na may pagsuwi sa kanyang mga mata. Talaga, nagpapatawa ka ba? Kakalagayan mo. Ang masasabi ko lang ingatan mo ang sarili mo. Hindi na pinansin ni Dustin ang immortal na lupa. Naglakad siya patungo sa pinuno ng halimaw. Nasa tabi niya ang Heavenly Majestic Pot, Violet at lahat ng iba pang tao. Ha! Go to hell kayong lahat! Angal ng pinuno ng halimaw. Biglang humampas ang kanyang napakalaking buntot. Malakas na yumanig ang buong espasyo na parang gawa sa papel. Sa ilalim ng mabangis na pag-atake ng halimaw. Nagsimulang gumuho ang buong espasyo. Haha! Kayong mga langgam! Naaawa talaga ako sa iyo. Sino ka sa tingin mo? Hindi ka sapat na kwalipikado para labanan ang halimaw na iyon. Kahit na siya ay nasugatan ng husto sa aking pag-atake. Matapos masaksihan kung gaano kabanggas ang pag-atake ng halimaw na pinuno sa kanilang lahat. Ang immortal na lupa ay natitiyak na ang pagkakataon para kay Dustin at ng kanyang mga tao na saktan o patayin ang halimaw na hayop ay wala. Siya mismo ay walang pagkakataon na makayanan ang mga atake ng pisikal na lakas ng halimaw na pinuno. Ilipat, nang hindi na naantala pa. Ginamit ni Dustin ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor. Itinapon ni Violet ang hallucinatory handkerchief. Ang maliit na Infinity Beast ay nag-deploy ng kanyang kakayahan sa time zone. Ang lahat ng tatlong kasanayang ito ay inilunsad ng magkasama sa pinuno ng halimaw. Ang lahat ay sabik na makita kung ano ang mangyayari sa susunod na sandali. Masyadong malakas ang kanilang atake. Ngunit magkakaroon ba ito ng kinakailangang epekto? Ano? Ano ito? Isang ekspresyon ng pagkalito ang bumalot sa mukha ng halimaw na pinuno. Siya ay pansamantalang naparalisa dahil siya ay lubos na naguguluhan. Nanlamig siya sa pwesto niya. Alam ng lahat na ang pinuno ng halimaw ay napakalakas at may malakas na pisikal na lakas. At batid din nila ang hindi maikakailang katotohanan na ang mga espiritual na pandaman ng mga halimaw na ito ay medyo mahina. Bukod pa riyan, sa kasalukuyang kondisyon siya ay malubhang nasugatan. Kaya ang kanyang mental power ay nagsimulang bumaba rin. Iyon ang dahilan kung bakit siya nawala nang makita niya ang tirek na mata sa pagitan ng mga kilay ni Dustin at nabigong makaiwas habang sabay-sabay na naglulunsad ng pag-atake ang kanyang kaaway. Tinamantala ang sandali. Si Dustin, ang Heavenly Majestic Pot, si Violet at lahat ng iba pa ay sumugod sa harap at walang ingat na inatake ang ulo ng pinuno ng halimaw. Buong lakas nilang tinutukan ang mga sugat sa kanyang katawan. Walang ginawang pagsisikap ang Heavenly Majestic Pot sa pananambang nito sa halimaw. Ang palayok ay nagtataglay na ngayon ng kapangyarihang katumbas ng kapangyarihan ng isang immortal na lupa mismo. At ang mga pag-atake nito ay napakalakas. Bagamat makapangyarihan ang halimaw na pinuno, ang manhid na estado ng pag-iisip ay nagpatigil sa kanya.
Nakatayo siya ng maayos kung saan siya naroroon. Na sinasamantala ang mga pag-atake ni Dustin at ng lahat ng iba pang tao. Ang mga pag-atake mula sa Heavenly Majestic Pot ay lalong marahas at brutal. Nagdulot sila ng nakamamatay na pinsala sa hayop. Bravo! Good job mga kasama! Ngayon na ang pagkakataon para patayin ang halimaw na ito. Tigaw ng Heavenly Majestic Pot sa Euphoria. Iyon ang pagkakataong matagal nilang hinihintay. Ano? Bulalas ng isang lupang walang kamatayan. Paano ba ito posible? Sa hindi kalayuan ay nakatayo ang isang grupo ng mga magsasaka, na nakanganga ang kanilang mga bibig sa eksenang nagbubukas. Naiintindihan nila na natulala sila sa pagpapakita ng napakalaking kapangyarihan sa pakikipaglaban ni Dustin at ng kanyang mga kasama. Tapos biglang, bang! Isang kamay na humahampas na may nagngangalit na enerhiya ay bumukas mula sa kawalan at sinunggaban ang naghihingalong pinuno ng halimaw. Haha! Paano ako naging maswerte? Tayang naman kung hindi ko sasamantalahin ang sitwasyong ito. Ang kamay ay nakakabit sa isang mataba. Nasa katanghaliang gulang na lalaki. At agad siyang lumabas sa kawalan. Tawa siya ng tawa. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa monster leader na. Technically, namatay sa kanyang mga kamay. Lumilitaw na ang matapang na matandang ito ay isang immortal din sa lupa. Nagtaglay siya ng kahanga-hangang stealth skill. Si Dustin at ang Heavenly Majestic Pot ay sabay na nakikipaglaban sa nasugatang pinuno ng halimaw. At wala ni isa sa kanila ang nakadama ng presensya ng lalaki. Cheat! Unti-unting nag-aapoy ang galit sa puso ni Dustin. Medyo naubos na niya ang lakas at lakas sa labanang ito. Nang malapit na niyang talunin ang pinuno ng halimaw. Nagpa siya ang isang sakam na manloloko na sumipot ng wala saan at inagaw ang naghihingalong kaaway ng walang gaanong pagsisikap. Walang alinlangan na aagawin din niya ang kredito para sa kanyang sarili. Well, boy, sabi ng Heavenly Majestic Pot kay Dustin. Na ibinahagi ang parehong nagngangalit na galit. Ang taong ito ay ninakaw lamang ang aming huli mula sa ilalim ng aming mga ilong. Sa puntong ito, ang matabang bastard ay nag-claim na sa pagkamatay ng pinuno ng halimaw. At nakuha ang panloob na core. Isang ilusyon na 500 figure ang nahulog mula sa langit at sa jade token ng scoundrel. Ang pagkamatay ng pinuno ng halimaw ay talagang nakakuha sa kanya ng 500 puntos. Haha, napakaswerte ko. Walang hiya siyang ngumisi mula tenga hanggang tenga. Nilinggan niya si Dustin at ang mga kasama nito at ninisyon sila. Kayong mga tao, mukhang may problema kayo sa akin. Ha? Anong gagawin nyo dyan? Kay kamatayan lang ang nililigawan nyo. Well, hindi naman kita papatayin. Pero kailangan ninyong isuko lahat ang jade tokens nyo kay ako. Bilasan mo. What the hell? Tumalsik si Dustin. Manong, tinamantala mo lang ang aming mga pagsisikap at maling nakuha ang kredito. At ngayon ay gusto mong agawin sa amin ang mga puntos na naipon namin. Hindi ka ba nag-aalala na baka nakakagat ka ng higit pa sa iyong ngumunguya? Tumahimik ka. Napabuntong hininga ang matabang lalaki. Namumula ang mukha sa galit. Gawin mo ang sinasabi ko. Ibigay ka agad ang iyong mga jade token. Kung hindi, mamamatay ka. Huwag mo nang isipin na labanan ang utos ko. Isa akong katiwala ng Divine Sect. Halatang ipinagmamalaki niya ang kanyang posisyon. Na magpapaliwanag kung bakit buong tapang niyang ipinagmamalaki ang autoridad na kasama nito. Tara na, walang kupas na sigaw ni Dustin. Patayin siya. Sabay-sabay. Ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor. Ang Hallucinatory Handkerchief. At ang time zone ay pinakawalan sa magarbong matabang lalaki. Hindi niya nasaksihan kung paano hinarap ni Dustin at ng kanyang mga tauhan ang pinuno ng halimaw. Nagkataon lang na nasagasaan niya ang namamatay na nilalang. At kinuha ang pagkakataong kumuha ng kredito. Nabigla siya nang mapagtanto na ang mga walang tao ay may kakayahang gumawa ng mga nakakatakot na pamamaraan. Si Dustin, ang Heavenly Majestic Pot, Violet, ang Divine Silkworm, at ang maliit na Infinity Beast ay naglunsad ng matinding pag-atake laban sa kanya. Hindi, napasigaw ang matabang lalaki nang magsimulang gumuho ang kanyang katawan. Ikaw ay isang grupo lamang ng mga hindi gaanong mahalagang uod ngunit naglakas loob kang subukang patayin ako.
Mabilis na hinablot ni Dustin ang Jade Sleep at ang Space Rings ng taong grasa. Pinipi niya ang token ng Jade sa kanyang mga kamay. At ang ilusyon na figure ng isa. 230 ay lumipad palabas sa sirang accessory at tumalon sa kay Dustin. Siya ay epektibong nakakuha ng higit sa 2,000 puntos. Oo. Bulalas ni Dustin sa pagtatagumpay. Hindi niya maitatanggi sa sarili na ang pagpatay at pagnanakaw ay isang shortcut tungo sa kayamanan. Susunod, kinuha niya ang panloob na core ng pinuno ng halimaw mula sa isa sa mga space ring ng taong matabang. At walang pag-aalinlangan itong nilunok. Boom! Isang mahalagang enerhiya na kasing lakas ng unos ng karagatan ang bumaha sa kanyang katawan na parang tsunami na tumatawid sa lupain. Ang kanyang pisikal na lakas ay patuloy na dumarami. Ang aking pisikal na lakas ay bumuti sa pamamagitan lamang ng isang maliit na paglukso. Tinabi niya sa kanyang sarili. Ngunit sa lalong madaling panahon ay nakuha niya ang kapangyarihan sa sukdulan nitong lakas. Pakiramdam niya ay damaloy ang enerhiya sa kanyang katawan mula sa tila balon ng lakas na walang kalaliman. Sa wakas nakahanap na ako ng alternatibong paraan para pinuhin ang aking katawan. Panalong sigaw ni Dustin sa kanyang isipan. Mula ngayon, papatayin natin lalo na ang mga pinuno ng halimaw at kunin ang kanilang mga panloob na core para sa pagpino ng katawan. Nagsanay siya ng maraming uri ng body refining formula sa nakaraan. At ang mga ito ay nakatulong sa kanya na malampasan ang maraming cultivator. Gayunpaman, mas mataas ang antas na naabot niya. Mas mahirap para sa kanya na pinuhin ang kanyang katawan. Ito ay isang mahirap na balanse. Kailangan niyang makakuha ng mas mataas na antas ng paglilinang. Ngunit sa parehong oras kailangan niyang pinuhin ang kanyang katawan sa buong lawak nito. Ito ay isang pagkabigo na ibinahagi ng lahat ng mga tagapaglinis ng katawan. Napakalaking kapalaran na nalaman ni Dustin ang shortcut na ito upang mapahusay ang kanyang pisikal na lakas. Siya ay medyo mahilig sa pagpino ng katawan. At natural na sinasamantala ng husto ang kanyang natuklasan. How dare you? Tigaw ng galit na boses. Mula sa kanyang pagkakadapa sa mabituing kalangitan sa itaas. Isang binata na pinalamutian ng purple at golden crown ang nakatitig kay Dustin. How dare you pumatay ng katiwala ng ating divine sect? Agad na binalaan ng heavenly majestic pot si Dustin sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan. Ito ay isang kahalili mula sa divine sect. Ang taong ito ay napakalakas. Siya ang unang nasa ranggo sa 5 kasalukuyang kahalili ng divine sect. At nakapatay ng 2 leader ng halimaw. Ang heavenly majestic pot ay medyo pamilyar sa lalaki at sa kanyang mga kalagayan. Dahil nagmula ito sa divine sect mismo. Iyan ay medyo kahanga-hanga. Si Dustin ay nabighani sa impormasyong ito. Kahit na medyo nagulat, mamamatay ang mga makakasakit sa ating divine sect. Naglabas ng nakamamatay na aura. Ang batang kahalili ay inilunsad ang kanyang sarili patungo sa Dustin sa lakas at kagandahan ng falling star. May hawak siyang gintong halberd. Na kumikinang at kumikinang habang kumakayod ito sa kalangitan. Kasabay nito, talarangan ng digmaan sa ibaba. 100 iba pang mga immortal mula sa divine sect ang kumuha ng kanilang mga sandata at kinasuhan din si Dustin. Tumakbo. Hindi nag-aksaya ng oras si Dustin at inilabas ang spaceship. Kinuha niya ang kanyang mga kasama at tumakas. Sa ganoong sitwasyon, alam niyang maliit ang tsansa ng kanyang panig na manalo sa laban sa mga kampa ng divine sect. Sir, ang spaceship po. Si Dustin po ang lalaking iyon. Isang walang kamatayang lupa ang sumigaw sa parehong sandali na napagtanto ng kahalili ang pagkakakilanlan ng kanyang kaaway. Ang mga disipulo mula sa 4 na pangunahing puwersa ay binigkas tungkol kay Dustin bago sila tumuloy sa paghahanap na ito. Sir, tawag sa kanya ng isa sa mga immortal na lupa. Ipagpalagay ba natin ang pagtugis? Ang kapalit ay tumagal ng ilang sandali upang kolektahin ang kanyang sarili bago tumugon. Si Dustin ang may spaceship. It will not be easy trying to catch up with him. Besides, he's quite adept to hide. Malaki ang posibilidad na mawala siya sa amin sa daan. Marami kaming oras. Let us wait for the perfect oras na para alisin siya. Tama ka. Malaki ang kahulugan nito.
Mas mabuting bilasan natin at patayin ang mga halimaw para makuha natin ang ating mga puntos. Sa gayon, siya at ang kanyang mga kasamahan ay bumalik sa labanan at itinuro ang kanilang mga pag-atake sa natitirang mga halimaw. Samantala, 100,000 milya sa malayo. Bumalik tayo at tingnan natin kung makakapatay pa tayo ng ilan pang pinuno ng halimaw. Gamit ang aura disguising skill, naging ordinaryong binata si Dustin at bumalik sa larangan ng digmaan. Napakatapang mo, said ang Heavenly Majestic Pot na may nagkukunwaring pagkagalit. Hindi nagtagal, bumalik na talaga sila. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hiniling ni Dustin sa Heavenly Majestic Pot na ilagay ang array flag ng track hiding array sa spaceship upang panatilihin itong nakatago habang palihim itong nakabalik sa larangan ng digmaan. Mas mabuting maghintay para sa pinakaangkop na oras at kumita ng kayamanan na may kaunting pagsisikap sa halip na gumugol ng labis na enerhiya sa pakikipaglaban sa mga halimaw na iyon. Ginawa ni Dustin ang sarili na comfortable at tahimik na nakipag-ugnayan sa Heavenly Majestic Pot sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan. Haha, napangiti ang Heavenly Majestic Pot. Totoo iyon. Ngunit medyo malupit at hindi patas na gawin ito sa ganitong paraan. Tama ka. Sumili ang nakakatakot na ngiti sa labi ni Dustin. Ngunit kung ang mga miyembro ng Underworld, ang Divine Sect, at ang Muklan ang sasamantalahin ko, sa palagay ko ay hindi ako makakaramdam ng anumang pagkakasala. At kaya ang Heavenly Majestic Pot ay minanipyala ang spaceship. At sa nakakatakot na palihim. Sa puntong ito, si Prince Camo ng Underworld na sinamahan ng isang pares ng Earth Immortals ay nakipagtulungan sa isa sa mga pinuno ng halimaw at seryosong inaatake siya. Napakalakas ng halimaw na pinunong iyon. Gayunpaman, si Prince Camo at ang ilang mga immortal na Panginoon sa lupa ng Underworld ay napakalakas din. Ipinakita nila ang lahat ng uri ng makikinang na lihim na kasanayan sa martial arts na natutunan nila sa Underworld. Sa isang iglap, isang malakas na miasma ng bangkay ang bumalot sa buong lugar. At daan-daang libong mga multo ang lumitaw. Umuungol at umuungol sa isang hanging garalgal na boses habang silang lahat ay naghahari sa pag-atake sa halimaw. Ito ay talagang isang kakilakilabot na eksena. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pinuno ng halimaw ay nabigla sa patuloy na pag-atake mula sa bawat anggulo. Nagtamo ng malubhang pinsala at malapit ng mamatay. Sige. Magtrabaho na tayo. Eto na ang pagkakataon ko. Excited na sigaw ni Dustin. Lumipad ang spaceship mula sa kawalan. Si Dustin at ang kanyang mga kaibigan kasama ang Heavenly Majestic Pot at Violet ay bumaba sa barko at naglunsad ng sorpresang pag-atake kay Prince Camo at sa kanyang pangkat ng malalakas na magsasaka. Naglunsad sila ng pinagsamang pag-atake. Gamit ang iba't ibang mga kasanayan na kanilang nakuha. Tulad ng Eye of the Ghost Dome Ancestor mula sa Dustin. Ang hallucinatory handkerchief mula kay Violet at ang time zone na pinakawala ng maliit na Infinity Beast. Nahuli at hindi namamalayan. Si Prince Camo at ang mga immortal na lupa mula sa Underworld ay nagulat sa sorpresang pag-atake at nag-ambala. Na agad na itinigil ang lahat ng kanilang ginagawa. Tinamantala ng Heavenly Majestic Pot ang pagkakataon at sumugod patungo sa naghihingalong halimaw. Dinurog nito ang kanyang ulo at mabilis na kinuha ang kanyang panloob na core bago tumalon sa barko sa bilis ng kidlat. Mabilis itong kumilos at wala man lang nakaalam sa nangyari. Si Dustin, Violet, ang maliit na Infinity Beast at ang Divine Silkworm ay tumigil sa pag-abala sa mga kaaway nang malaman nila na ang Heavenly Majestic Pot ay tapos na sa misyon nito. Tumalon sila pabalik sa spaceship at lumipad palayo. Matapos nilang ipatupad ang discarding ito ng ilang beses, naging eksperto si Dustin at ang kanyang mga kasama sa pagkuha ng panloob na core mula sa kanilang mga kalaban at naging mahusay na koponan. Iyon ang dahilan kung bakit maaari silang lumayo sa mahihirap na kalaban. I just acquired 550 more points. So far, I have more than 1,000 total points. Here is the internal core. Brat. The Heavenly Majestic Pot said in a good mood as it threw the monster's internal core at Dustin. Kinuha naman ito ni Dustin at walang pagdadalawang isip.
Pagkatapos ay isang dumadagandong na tunog tulad ng mababang drum roll na pumutok sa kalangitan ang narinig mula sa kanyang katawan. Ang kanyang pisikal na lakas ay tumaas ng husto. Kasabay nito, nakaguluhang iniwan ni Dustin at ng kanyang mga tauhan. Umalangaw-ngaw sa likuran nila ang galit na dagandong ni Prinsipe Kamo. Dustin Lin, ikaw na maliit na magnanakaw. Ikaw ay patay na karne. Tigaw niya. Kumukulo sa hindi mabilang na galit. Nang magsalita siya, naglabas siya ng napakatinding miasma ng bangkay na bumagsak tulad ng isang marahas na alon sa dagat na malapit ng magdulot ng tsunami habang sumusugod ito sa spaceship. Siya at ang kanyang mga tauhan ay sinundan ang barko ng buong bilis. Pagkaraan ng ilang sandali, ninanyebre ni Dustin ang spaceship at hindi nagtagal ay pinaalis ang mga humahabol sa kanya mula sa underworld. Brat! Paano kung babalik tayo at tamaan silang muli para makakuha ng mas maraming puntos? May kakayahan ka bang gawin iyon? Pinanggahasan ng Heavenly Majestic Pot si Dustin. Tibik na makakuha ng higit pang mga puntos. Of course. I can't resist such a dare. Come on. Balik na tayo doon. Confident na utos ni Dustin. Adrenaline pumping through his veins sa pag-iisip kung ano ang kanilang gagawin. Pagkaraan ng ilang sandali, isang dagandong na nakakabasag ng lupa ang narinig sa larangan ng digmaan. Dustin, you have went too far this time. Dahil sa kay-abangan mo, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka ng walang awa. Ang kahalili mula sa Divine Sect ay napuno ng galit sa lantarang kay-abangan at katapangan na ipinakita ni Dustin. Siya ay nasangkot sa isang matinding labanan at pagkatapos ng isang nakakapangit na karanasan. Sa wakas ay matagumpay na niyang matatanggal ang pinuno ng halimaw. Gayunpaman, si Dustin at ang kanyang mga kasama ay nagpakita ng biglaan at ng walang labis na pagsisikap. Pinatay nila ang namamatay na halimaw sa unahan niya. Iyon ay isang mapanloko at kasuklam-suklam na paraan ng pagnanakaw ng isang biktima at ito ay nagalit sa kanya ng labis. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao habang naglalabasan ang mga ugat mula sa ilalim ng kanyang balat habang iniisip ang maraming paraan para mabayaran niya si Dustin para sa kawalang hiyaan. Ano pang hinihintay mo? Kunin mo siya. Utos ng kahalili ng Divine Sect. Pagkatapos ay hinabol niya ang spaceship kasama ang kanyang mga tauhan. Iyon ay isang mahusay na hakbang. Master, mayroon na akong higit sa 1,000 puntos. Masayang bulalas ni Violet. Namumula ang kanyang maselang mukha sa excitement habang tumatalon sa tuwa sa spaceship. Sa pagkakataong ito ay si Violet ang nakakuha ng mga puntos bilang gantimpala sa pagtanggal sa pinuno ng halimaw. Nilunok naman ni Dustin ang panloob na kaibuturan ng halimaw na ibinigay sa kanya ni Violet. At muli siyang nakakuha ng mas pisikal na lakas. Ang aking pisikal na lakas ay nadagdagan muli ng mabilis. Sabi ni Dustin habang sobrang kinikilig. Naikuyom ni Dustin ang kanyang mga kamao. At pagkatapos ay isang dumadagandong na tunog ang nagmula sa loob niya na nag-trigger ng napakalaking lakas na bumuhos mula sa bawat butas ng kanyang katawan. Well, parang halos lahat ng monster leader sa battlefield na iyon ay na-eliminate na. Mukhang oras na para lumipat tayo sa ibang lugar. Dustin said. Pagkatapos, sa ilalim ng kanyang pagmamanipula, ang spaceship ay bumilis patungo sa isa pang star cluster. Para sa mga humahabol mula sa Divine Sect, nawala na siya sa kanila noong nakaraan. Ang spaceship ay isang magic treasure at isang heirloom ng Space Sect. Ang mga batang mahuhusay na magsasaka at mga immortal sa lupa mula sa iba't ibang makapangyarihang puwersa ay hindi makahabol dito gaano man sila kabilas kumilos. Kahit na na-activate nila ang kanilang mga kasanayan sa pag-detect. Mahirap pa rin mahanap ang eksaktong lokasyon nito. Ilang sandali pa, nakita ni Dustin at ng kanyang mga kasama ang 12-dosenang halimaw sa harapan nila. Inakala nila na ang mga hayop ay nahiwalay sa iba pang mga hayop sa kanilang sariling uri. Mabilis na sumugod si Dustin patungo sa mga halimaw. Hayaan akong subukan ang aking bagong pinabuting pisikal na lakas. Ungol niya habang sinusubo ang mga pakay niya. Siya ay isang mananakop. Kainin natin siya. 12-dosenang mga halimaw ang lahat ay naisip ang masarap na pagkain na gagawin niya sa sandaling mapansin nila si Dustin.
Naglalaway sila at napapikit sa binata. Naghanda silang lahat sa pag-atake at nilapitan ang kanilang biktima. Ang pinakamabilis na halimaw ay iwinagayway ang kanyang makapal na buntot habang sinusubukang hampasin si Dustin. Sa halip na umiwas, tinuntok ni Dustin ang buntot. Nang malakas, sa malakas na tunog, sumabog ang buntot ng halimaw. Naduraj ito sa lugar, at tumalsik ang dugo at maliliit na piraso ng kanyang buntot sa lahat ng direksyon. Ang halimaw ay nagpakawala ng isang namumuong dugo na sigaw at tumalikod. Sinusubukang makatakas, isang hakbang pasulong si Dustin at sinunggaban siya. Pinalo ng ilang suntok. Ang halimaw ay sumabog at namatay sa lugar. Bilang gantimpala, nakakuha si Dustin ng 4 na puntos. Masayang tumawa si Dustin. Fantastic! Salamat sa 3 panloob na core ng halimaw na naabsorb ko kanina. Ang lakas ng katawan ko ay tumaas ng husto. Madali ko nang talunin ang mga karaniwang halimaw na ito ngayon. Shabing. Alam ni Dustin na siya ay nasa genuine immortal realm lamang. At hindi niya kayang sirain ang mga halimaw habang umaasa lamang sa kanyang pisikal na lakas. Ang 3 panloob na core na kabilang sa 3 pinuno ng halimaw na naabsorb ni Dustin ay naging posible para sa kanya na bugbugin ang mga halimaw hanggang sa mamatay sa isang tibok ng puso. Sa negatibong mundong ito, ang mga kapangyarihan ng martial arts skill at magic treasures ay makabuluhang hamina dahil sa batas ng grabidad. Ngunit hindi naapektuhan ang pisikal na lakas. Sa makatuwid, ang pinakamabisang paraan upang manghuli ng mga halimaw ay sa pamamagitan ng pagsasamantala sa pisikal na lakas ng isang tao at pagpapabuti nito sa anumang halaga. Pagkatapos ay ipinakita ni Dustin ang omnipotent lightness habang ipinagpatuloy niya ang kanyang pangangaso. Sa isang kisap mata, nakapatay na siya ng 12-dosenang halimaw ng walang kahirap-hirap. Hanapin natin ang iba pang pinuno ng halimaw. Masiglang sabi niya sa kanyang mga kasama. Pinasigla ang kanyang bagong natagpuang lakas. Desidido siyang samantalahin ang pagkakataong ito upang mapahusay ang kanyang pisikal na lakas. Pabayaan mo na kami. Paalisin mo na kami. Biglang may sumigaw ng isang babaeng nababalisa mula sa malayo. Isang ligaw na tawa ang sumunod. Hindi ako makapaniwala na ako ay naging maswerteng nakatagpo ng isang tao na may pure phoenix body. Mahusay. Kapag nakatulog ako sa iyo, ang aking lakas ay bubuti ng husto. At saka, maaari kong mamanahin ang mga lihim na kasanayan ng lahi ng Heaven Phoenix. Haha. Baka senyales na ito na babangon na ako sa lalong madaling panahon. Umalangaw-ngaw ang mayabang na boses. Let's fight them. Hindi natin hahayaang kunin ng bastard na ito ang virginity mo. Isang galit na boses ng lalaki ang nagsalita na may desperadong determinasyon sa kanyang boses. Mga mangmang. Sa tingin mo ba ay magkakaroon ka ng anumang pagkakataon laban sa akin? Sa iyong kalunos-lunos na mahinang lakas. Sloth, ipinapayo ko sa iyo na itigil ang paglaban at maging masunurin. Kung pinaglilingkuran mo ako ng mabuti at nasa mabuting kalagayan ako pagkatapos gamitin ng mabuti ang iyong katawan. Marahil ay iligtas ko ang iyong buhay at payagan kang magpatuloy sa paglilingkod sa akin bilang isang kasambahay. You should feel thankful that I am willing to be so generous with you. Muling umalangaw-ngaw ang mayabang na boses. Narinig niyo ba yon? Nakakadiri yan. Parang may masamang binata na sinusubukang ay bully ang isang inosenteng mabuting babae. Nakasimangot na sabi ni Dustin. Master, mukhang nangangailangan ng tulong ang kawawang walang magawang babaeng iyon. Let's go rescue her and teach that ruffian a lesson. Sabi ni Violet na nagliliyab ang mga mata sa galit. Bagamat isa siyang fox, she's always full of compassion. Wow! I can't believe that there are people in this world who still magkaroon ng pure phoenix body. Bulalas ng Heavenly Majestic Pot sa nagulat na tono. Teka, ano ang pure phoenix body? May espesyal ba dito? Curious na tanong ni Dustin. Ang mga taong may pure phoenix body ay napakabihirang sa lahat ng sansinukob. Ilang panahon noon, may isang napakalakas na lahi na tinatawag na Heaven Phoenix Race. Ang sabi-sabi ay ang mga miyembro ng Heaven Phoenix Race ay mga tunay na inapo ng kombinasyon ng ang Phoenix at malalakas na mga magsasaka ng tao. Sa loob ng lahi ng Heaven Phoenix,
May ilang mga batang babae na nagmana ng kanilang likas na katalinuhan at dalisay na dugo. Tila ay isinilang na may pure phoenix body. Ang lahat ng kababaihang nagtataglay ng pure phoenix body ay maaaring maging napakalakas kung sila ay magsasanay at maglilinang ng kanilang natural na minanang mga lihim na kasanayan ng Heaven Phoenix race. Tila ay nakatakdang maging kahanga-hangang mga magsasaka. 2/3. Bukod dito, kung ang mga babaeng may pure phoenix body ay mga birhen, ang mga lalaking nakikipagtalik sa kanila ay magkakaroon ng hindi maisip na mga benepisyo. Hindi lamang sila uunlad ng husto sa kanilang paglilinang ngunit pagbutihin din nila ang kanilang mga kasanayan sa martial arts at magkakaroon ng ilang minanang kasanayan ng phoenix. Gayunpaman, ilang panahon na ang nakalipas, ang lahi ng Heaven Phoenix ay dumanas ng isang sakuna na halos mapuksa ang lahat ng miyembro nito. Mula noon, tuluyan na silang nawala at hindi na nagpakita sa publiko. Posible bang umiral pa sila at may nakilala tayong babae mula sa lahi ng Phoenix sa langit? Malakas na tanong ng Heavenly Majestic Pot. Nakikita ko, kaya ang Pure Phoenix Body ay talagang napakabihirang at kamangha-manghang. Sabi ni Dustin. Siyempre, ang lahi ng Heaven Phoenix ay mas makapangyarihan at mas sikat kaysa sa mga nangungunang puwersa tulad ng Divine Sect at Underworld noon. Brat, paano kung lapitan mo siya at gumawa ng napakagandang impression sa kanya? Pagkatapos, ikaw maaari mo siyang makausap ng mabuti at makahanap ng magandang pagkakataon na dalhin siya sa iyong kama. Kung ganoon, maaari mong makuha ang mana ng Phoenix. Masungit na payo ng Heavenly Majestic Pot kay Dustin. Damn it, Heavenly Majestic Pot, pinaalala mo sa akin ang Flame Emperor. Isa kang magic treasure. Pero bakit mas lalo kang tumindi na parang isang hamak na tao? Taway ni Dustin sa kaldero. Anyway, I can't just walk away when an innocent girl is getting assaulted. Sige, let's go and see what is happening. Naglakad siya patungo sa direksyon kung saan nanggaling ang mga boses. Come on, boy. Just drop the act when you are with me. Aminin mo, you have your eyes set on that girl. Ang sigaw ng Heavenly Majestic Pot.